parang hinanap na lang nila kung ano yung magiging maganda in terms of their composition. We see a bit more pick-off but the lack of team fights para sa CFU. On the other hand, both early to mid-game and even yung late-game potential ay nasa kupunan ng Z1. Alam mo, ang surprising dito, no? Ito yung hindi pinansin ng mga nakaraang international tournament, eh. Yung Farsa and Zetian. Diba? Counter nga, nabanggit nga na counter ng Zetian ng isang Farsa. Pero ang kakulangan sa damage ang magiging problema dito ng CFU. Pero sino naman ang hindi kukulangan ng puntos as we move forward here on to our match 1, game number 1. It's CFU Gaming laban sa Team Zone. Both are eyeing another point to survive another day dito sa Swiss stage. But as you mentioned, balik tayo sa Zetian and Farsa onto the mid lane. Yes, you're right. Nagdaan yung MSC, hindi siya napansin. Nito na lang, kalagitnaan na ng Swiss stage days, natin nakita yung Zetian finally. And we do appreciate yung presence na nabibigay niya. Plus, nadadagdag pa dito yung sabi ng una na hindi siya ganun kasakit eh. Oo. Pero what she can provide is yung ganung layered crowd controls in an instant. Oo, nakita natin. Actually, kahapon ay, if I'm not mistaken, no, nakapag-Zetian din itong si Yue. Nakita natin na yung mga buuhan ay kakaiba eh. Bumili ng fleeting time para ma-maximize nga naman yung mga, yung mga assist na makukuha mo. Kasi nga naman, pag nagpa-pop yung assist, mababawasan din yung iyong ultimate cooldown. So feeling ko, kinonsidera ba nila itong Zetian na to as utility? Parang ganun na ata ang naging target nila at binigay nila lahat ng damage dito sa isang Claude. Most likely, kasi ang pinakapuhunan if you're CFU Gaming is that you want to compromise yung vision na meron dito sa side ng Team Zone. Now, all in all, discuss naman natin yung hindi kakulangan naman sa crowd control and sustain ng Team Zone. You've locked in the Yuzong, you've also locked in the Hylos. Ngayon, yung dance floor ay malaya na kayo makakapag-set. You have this kind of circle or pahaba, kasi carpet nga pala. You have this carpet na alam mo doon yung strength nyo, pero it's all about the timing na mailatag yan dun sa mga specific heroes ng CFU Gaming. Alam mo, speaking of timing, ito na ang tamang timing para ilapag nyo ang inyong mga suporta. Comment nyo na dyan. Chat now! Kung sino ba ang inyong napupusuan, CFU ba or Z1 or Team Zone. I-chat nyo na dyan. As of now ay lamang ng ilan? Tatlong tao lang. Buti lang, binanggit mo, kala ko mga birth date. Okay, 2005, 2008. Ako kasi 2008. Ako, 2005 ka, di ba? 2005, alam mo naman tayo mga Gen Z ngayon. Ano ba tawag? Gen Z ba o Gen? Ano yung Gen X? Sorry, ano yung Gen X? Parang generator yata yun. Hindi ko na alam. Basta Gen Z, Gen X, Sorry, I don't know. Millennials, ayan, hindi ko na kasi alam eh. Naabutan ko kasi mga 6'7", 6'7". 6'7", pero dito medyo 6'7 din ang batuan. So if you're on the chat, guys, libreng-libre lang magkomento dyan. Baka Yan. mamaya ma-feature pa kayo sa community sentiments natin, sa community shoutouts. Oo. Kasi kanina, walang nasasayang na shoutout dito, binabasa naming lahat nila Hans. Oh, napakabilis ng basa ni Hans eh. Lalo ka na, parang ilan? 3 segundo lang ata nabigay sa'yo. Dito, tingnan natin, ilang segundo lang ang lumipas. Yun. Pero we see the prowess talaga na meron Zetian. Ito yung na-appreciate ko sa Zetian. Hindi rin naman siya agad-agad naubusan na skill power for me. And especially dito sa mga Phoenix Rises strikes, ayan, ginawa ng bagong pangalan. Oo, sa mga strikes niya, is that sapat to finally get a clear wave na mabilisan tapos hindi ka pa basta-basta madikitan. Oo. Ang maganda dito ay, yan na, si Bright papasok na. Kakasabi Tumama lang yung Shadow. And ZXR draws first blood. Ang ganda nito na para dito kay ZXR, lalo sa hero na gamit niya. Alam mo naman, ng isang Hayabusa kapag nakakakuha ng early kills yan. Hayan. Pero kakasabi ko lang na dapat di nadidikitan dito si OP. But that's a great move na for ZXR. Walang flicker here para kay OP for the next few seconds. And now we could definitely see dun sa top lane yung tapatan ng Claude and Harid. But before we further do with that, babalik naman tayo ulit sa gustong i-accomplish ng CFU Gaming, which is to finally get isolated place later on. Mas later on pa yan kasi wala pa naman mga level 4. There's no way of the dragon yet para dito sa kanilang setup. Okay, setup na nga ata ang magiging plano ng Team Zone at CFU. May
bahagyang kalamangan, halos 500 lang para sa Team Zone. Pero sa ibang bahagi Ikot ata, agad? si Bang kaya magiging target nila. Sakto yung nakap. Andun na rin si Bright. Papasok na rin itong si XR. Atras muna siya Whoop! with Shadow. Habang si Kenny ay lilipad-lipad din. Hindi pa siya level 4 actually. So, pulasan muna magkabilang panig. Oo, saka nagamit agad yung Petrify here for Bangkay, ha? Oo. So alam ng CFU Gaming na walang sudden stop into their momentum kung sakaling idadance around nila yung turtle na to. Ayun na yung Black Dragon form, pupuntahan ata itong si Detective. Kaya mababa ang buhay ni Boxy, pero tumama na ng Fear of the Phoenix habang Blazing dumat naman sa likuran. Uy! Kenny ay tumumba, Detective ang nagwagi. Sa pagong, nakadalawa na kagad si Wado, ngayon may ipit din si Bangkay sa 4 na miyembro at literal ata magiging Bangkay ito. Yun na nga ang nangyari, 3-1 kagad para sa CFU Gaming. Sabay agaw pa ng purple. Sobrang laki na nakuha doon na advantage sa CFU Gaming. All started doon sa attempt nila kay Bangkay. Winner-win situation yun eh. Pumalagman o hindi si Bangkay, okay lang. Na-remove na nila agad yung Petrify play. Multiple members here for Team Zone ay nakakapag-purify na rin as well, specifically si Kenny. So for CFU Gaming, all they had to do was dance around at naka-Fred rin sila. Strength talaga ng Fred rin dyan. Aapak lang yan doon sa circle, sa Turtle Cave, and that's it. Team Zone ngayon. Ang medyo naguluhan sa sitwasyon na yun for the first turtle. Oo nga eh. Tsaka napuntahan din kasi kagad sa likod eh. Tama ka doon dito kay Kenny. Hindi naging maganda ang kanyang posisyon. Ngayon, Feathered Urshak ay gagamitin. Tatakas lang naman ng mabilisan itong si Boxy. Pokes from OP. Si Boxy kumakasakasa. Yan, Jit. Kun, tingnan natin. Lalapag ba yung do? Okay, wag mo na. Don't muna. Don't muna. Jit Kun, don't. Okay, pero dito, go! O yun, no? Saan na sila boxing? Nakasipa rin si Boxy pero wala ata magiging follow-up dito ang CFU. Atras muna, Quad Shadow out para dito kay ZX Aura. Sasama na rin dalawang miyembro mula sa CFU. Tumama yung Gear of the Phoenix. Pero si Kay sumama na rin. Napag niya yung kanyang Zaman Force. Mangangalahati ang buhay ni OP. Wala namang mamamatay sa naging tagpo. At puro pokes lamang ang ating nakita. Pero yung lamang na hawak kanina ng Team Zone ay napunta na at natungo na sa CFU. Okay, maganda yung ginagawa dito ng CFU Gaming na na-realize sila si Kay, malamang bababa to eh. They want to put those numbers sa Harit, pero as well as Sing as well na nakita naman natin. Sige, bigay mo muna sa akin yung clear dyan sa mid lane OP, and the rest as well is careful muna nagbigay ng any window para dito sa Team Zone. Ngayon, babalik tayo sa may pandababa. Si Bangkay na naman ang target. Ganda ng sipa nila. Hindi ata nila patatakasin. Black Dragon form ay mapo-force na rin na magamit. Naku, pupunta na next game. Lumabas na para sa next game. Pang game number 2 na. Okay. Buhay naman siya doon. May mga nakomit na ultimate din mula dito sa CFU pero malaya na nilang kukunin ang ikalawang pagong ng larong ito. Okay, that's a great play para dito sa CFU Gaming. Nare-remove nila yung playmaker na si Team Zone. Yung inaasahan sana natin na crowd control, sustainability for our Team Zone na hindi napapakinabangan kasi nga hindi nakakapag-push through yung plano na may latag, meron ng gugulo na dragon. Kasi all in all for CFU Gaming, if one puzzle piece is missing, hindi buo agad yung picture para sa Team Zone. Hindi nila makikita ngayon kung ano yung maganda na view para dito sa Game 1. Alam mo, ganda na nasabi mo, no? Kasi paulit-ulit na natin nakikita yun eh. Na-force ka agad yung Black Dragon form, tapos magkukumit sana ng teamfight ng CFU pero hindi na lumaban ng Team Zone. Feeling ko ito na ata talaga yung nagiging game plan dito ng CFU Gaming. Maghahabol pa ata si Boxy dito. Atras muna, pokes from OP. Feathered Ursa ginagamit din. Kasabay ng Fear of the Phoenix, nakcancel yun. Shadow kill, pagsasaluhan ng dalawa pero nandiyon yung taunt. Pero makakatakas din mula sa Quad Shadow itong si CX Aura. Okay, that's a great pick of here para sa Team Zone para kahit paano hindi lumobo yung lead. Pero okay! Wala si OP. Ipit ata si OP dito. Flicker. Mabuti na lang ay sakto yun. Walang tinamaan yung Landshaker. Ngayon ay sasaluhin lamang ni Bright. Lahat ng damage from CFU. Sa likod ng bagay naman nandun si Bangkay. Nagamit na rin yung Black Dragon form. At si Shing ay aatras. Hindi tumama yung Quad Shadow. Wala nang mamamatay. So ngayon ay kakalmahan muna na ay, wait lang. Anong kakalma? Walang kakalma, sabi ni Kenny. Huwag mong pangungunahan! Huwag kang mangunguna, burrito. Kanina ka pa eh, di ba? Pero ito yung kanina pa natin nakikita for Team Zone na inaantay lang talaga nila na mag-commit din ng flicker dito, ultimate sa members of CFU Gaming. But now, bandang baba talaga yung isa sa pinaka-importanting aspeto. Oh my goodness! Patay ka agad yung jungle. So pagkakataon ng CFU, nakunin itong bottom or even agawin yung purple buff. Tingnan mo naman, talagang itong si Detective ay kukunin na itong purple buff. So may
may delay na mga... Krasong yung nasa isip ko eh. Ano yun? No? Ano mga kanta na sa isip mo? Wala eh. Iba yung trending na nakaraan eh. Kala ko yung Ayan. Iba na. Ayan na! Oh, wala na ako ulit ha. Kayo na bahala dito. Oh, ito na. Titibok-tibok na rin ang puso dito ng Team Zone. At sising makakuha pa nga doon sa may pinakagilid. Na rin ang puso dito ng Team Zone. At sising makakuha pa nga doon sa may pinakagilid. Susunod kay Wadu. Okay, hahabol din si Bangkay. Nakikipaghampasan dito ang Team Zone. Ngayon naman si Detective ay haharap na rin. Tignan mo naman yung delay. Isang level para dito kay Detective. Magta-try ba si Sixora na pumasok? Hindi. Atras muna siya. Ngayon, available na actually yung kanyang Sky Piercer dito. So, inaantay na lang ang pagkakataon ng CFU Gaming na ng Team Zone na makahanap ng pick-off bago magsimula itong team fight sa Lord. Make sure lang natin na naririnig natin na maigi kanina kasi for sa CFU Gaming, Oo. huwag nyo nang ipaliwanag! Kanina pa kayo! Eto na, may laban na naman! Ayan na, naku, nangyari na naman ang laban at mapapauwi ng maaga si Bangkay. Ito talaga yung plano ng CFU. Unfortunately, hindi nila napatay itong dragon. Pero habol pa si Boxy. Okay, nailapag din yung Glorious Pathway. Maraming mga na-ultimate na nagagamit ang Team Zone. Tapos wala silang nako-convert na kill. Hindi masyado Team Synergize yung mga application dito ng Team Zone ng kanilang mga masahiyan. Yung Black Dragon form man yan, hindi ako yung isa nasa paa, yung isa nasa kamay. Pero ngayon, ulo-ulo na naman ang tina-target. Ako si Bangkay na naman, lagi na lang siya. Sabi ni Bangkay, lagi na lang ako. Pagpahingay nyo naman ako na lang palagi nakikita nyo. Ayan na. Lord na ay kukunin dito ng CFU Gaming. Dahil nga wala si Bright, wala yung isa sa sabihin nating hero na kung saan ay haharap. Sinamantala na doon ang pagkakataon ng CFU. Ngayon si Bangkay ay magpapakita din. Same goes mula dito sa tatlong miyembro ng Team Zone. Pwede magbigay Si Bangkay na naman. Aray ko po! Sabi sa'yo bagong taon, magbigayan talaga eh. At ngayon, bibigyan din nila si Wadu. Ayun na. Naku, mabubuhay ba si Wadi dito? Hindi. Kasi nasolo niya yung shadow kill. Ngayon naman isasama ang tatlong miyembro mula sa CFU. Patay din si Bright. Again, CFU Gaming, yung lead na nakuha nila from minute 3, minute 4, hawak pa rin nila hanggang ngayon. Yung dalawang frontliner pa, yung talagang laging binibigyan ng CFU Gaming. Hindi nila nililihim yung strategy nila. Their strategy on and all is to delete bodyguards here from T-Zone. At ngayon, yung Fear of Phoenix din naman ba yung dalawa? Oh my goodness, saktong-sakto. Sasama pa ba si Xora dito? Pero May hindi Lord iwas-iwasan lang niya yung pokes. Yung Lord sa may ibabang bahagi, sasalubong na rin. Mabuti na lang. Meron pa nga namang sabog yung ibabang bahagi. 5,000 na ang kalamangan ng CFU. Nahihirapang gumapang ang Team Zone. At ngayon, si Bright na rin. Gagapang simisilip pa lang siya dito. Burrito, nabigyan agad. Natunaw kagad si Bangkay din. Dalawa. Kaagad ang naisama dito sa hukay. And CFU Gaming ngayon, Blazing Duet. Kasabay pa ka ng Winter Crown. At mapapatay ba dito si Kay? Hindi, nabuhay din. Mula doon sa maliit na HP na natin sa kanya. Sabay itaas na bahagi at ang pupuntahan. Si Kenny ang target lamang yung catapult. Si Sing ang baba ng buhay. Buti na lang inabalikan din si Xora. At least pamatay sunog ito para sa Team Zone. Okay, medyo magkakaroon ng breathing space ngayon ng Team Zone. But with what happened ay lumobo na naman ng gusto. 5,000 kalamangan para sa CFU Gaming. Lahat ng to nagdulot ng matinding pinsala for Team Zone. Starting it off sa itemization and item builds. Kung sa head-to-head, sobrang laki ng kalamangan ni Wadu versus Onto Bangkay. Inaraw-araw ka ba namang dalawin? 2,000 yan, Burrito. Oo nga, napakalaki ng lamang. Nako, tingnan nyo yung item dito ni Detective. 3 Ares belt, no? Hindi ko alam kung saan yung belt na yan. Yung isa ba sa leeg? Yung isa ba sa bewang? O wait lang ha. Kasi papasok na rin dito ang CFU Gaming. Federal mula dito kay Kenny. May ipit nga ba itong si Boxy? Sasama na rin si Detective. Ton ay nandun. Ako napagsak na prison shot. Habol pa sana si Detective. Buti na lang ay maliksi. Itong si ZX Sora. Black Dragon Frame na gamit. Flicker from Wadu. Habol pa rin si Detective. May knock-up din mula doon. Dragon Tail ay nagamit din. Glorious Pate at nagamit na nabitawan yung Blazing Duet. Atras dito si Bright. Kaya niya bang i-sustain yung damage from CFU? Sinalubong na siya ni Wadu dito. Niyakap na rin. And CFU Gaming, pwede atang dumiretso sa gitna, ha? Yun yung yakap na hindi mo gusto sa leg. Niyayakap ni Wadu yung mga members ng Team Zone. At ngayon, diretso lang ang tingin. ZX Aura, magkakaroon ba ng miracle move? Nakapaglaban dito, si Kay! Tunaw ka agad si Kay, mga kaibigan. Andun yung Feathered Earthstrike.
para bugawin ang mga pating. 5 seconds para sa Lord. At mukhang dito na nga ang patungo dito ng Team Zone. Nakakatakot to, no? Kahit sa lupa, nakakatakot yung pating. Hinahabol ka. may sound effects na dun. Pero ngayon, done and tested na yung ginawa doon ng CFU Gaming. All the objectives falls into their hands. Pati yung Lord, pangalawang Lord ng laban. Still, magsasucceed dyan ng CFU Gaming now for Team Zone. Multiple moments sana tayong nakakita ng adjustment. Kung switch blade man ng sana nung na-abuse na dito si Bangkay, okay sana eh. Oo. Pero sa ganitong klaseng sitwasyon, almost 14 minutes into the game, nagre-reflect heavily na yung ginawang advantage ng CFU Gaming na i-shutdown yung tankiest of all ay gumana. Ngayon, ang isa sa pinakapag-asa talaga nila ay makakuha ng magandang pick-up sa likod sila ZX Aura, magandang latag kay Kay. Kaso, that might be too late dahil yung item at damage ay hindi naaayon dun sa magandang timing na pwedeng gawin na Team Zone. Sa totoo lang, kung titignan natin at pagbabasihan, no, si OP lang talaga ang pinaka viable na kunin dito ng Team Zone. May passive pa to, isa pa sa kailangan mo i-considera. Oo Hindi rin nga pwede pala. basta-basta pumasok si ZX Aura. Gayon din naman yung mga natitirang miyembro ng Team Zone. Pero bukod dyan, si Zing kapag sinabayan mo yan at kunyari ay pinasok ni ZX Aura, pwedeng bilhin yung trip niyan. May Winter Crown din yan para maiwasan din at masolo yung Shadow Kill. So ngayon, mas Na by the way, kanina niya pa ginagawa yung Winter Crown play na yon. Oo. At na ririnig din natin actually yung ilan dito na if they want to prolong this game ng gayon din naman yung mga natitirang miyembro ng Team Zone. Pero bukod dyan, si Zing kapag sinabayan mo yan at kunyari ay pinasok ni ZX Aura, pwedeng bilhin yung trip niyan. May Winter Crown din yan para maiwasan din at masolo yung Shadow Kill. So ngayon, mas na by the way, kanina niya pa ginagawa yung Winter Crown play na yon. Ririnig din natin actually yung ilan dito na CFU Gaming if they want to prolong this game number 1. Game 1 pa lang tayo burrito pero ganito naka-aggressive ang CFU Gaming. ay napapasok pa si Zing. Sasalubungin lang muna ng Team Zone yung Lord. Yun ata ang kanilang una. Nagamit gilid yung Fear of mo. the Phoenix at namatay kagad yung jungler dito ng Team Zone. Sakto din yung Petrify. Mapapatay din na ata yung mga natitirang miyembro dito ng Team Zone. Dire-diretso lamang sila si Zing ay mamama. Ang natitirang miyembro dito ng Team Zone. Dire-diretso lamang sila si Zing ay mamama. Alam din sa kamay ni Kenny, Detective with a kill. Ngayon ay tuluyan na nga nilang makiklear ang mga natitirang wave dito ng CFU. Ang hirap nito, burrito, kasi for Team Zone, just to take down a single member, dalawa yung natatanggal sa kanila. 2 steps ahead pa rin dito ang CFU Gaming. Mukhang pwede pa mag part 2 or round 2. Pero for them, confidence man ito, very confident man sila. Pero sa ngayon, kailangan muna nilang maging disiplinado, kumalma dito sa mapa. Pero panoorin natin yung mga nangyari dyan sa ating instant replay na kung saan nagkaroon man ng successful defense but that was a bloody defense para sa Team Zone. Dahil nga doon sinabi natin, afford naman nila na pumitas, you have ZX Aura, pero at what cost? Mismong buhay niya yung nagiging kapalit para makasulot doon sa butas ng sinulid, hindi nakarayom. Di ba, mahirap-hirap talaga ito eh. Pero again, pwede nating, at dapat nating i-commend ang Team Zone doon sa kahit papano magandang pagdepensa. Kaya lang, tinan mo naman, nalingat lang tayo. May Lord na naman ang CFU Gaming. Saan galing to? Ikatlong pagkakataon na kung sila gagamitin ni Boxy, kaya kanya masisipa. Si ZX Aura ba, nandun yung Fear of the Phoenix, na-cancel yung mga plano dito ng Team Zone na maging Shaman Force. At si Zing ay nakakuha na naman ang kill at ang Game 1 ay mapupunta sa CFU. What a